ang magkita o garbo sa kini sa mga ginikanan na nagpatunga kanila. Ang pagpasok mismo sa nagtawag sa ni Joyce Beck. Nara po. Char. Ang pag-eskwela kasagaran Lagi ko ang posibilidad sa mga ginikanan. Apan dili malikayan. Nga dunay pipila nga dili makaya nga mapasama ang ilang mga anak. Doon sa Anak pa pag-line sila. usa. Tapos na lang ilang mga anak kung magtrabaho. Parang kayo dili. Iyang mama ang iyang rason sa iyang pagpaningkamot. Char. Sa ka-student assistant sa ilang eskwelahan. Char. Kung trabaho pa siya sa usa ka fast food chain. Ah. Sa pagdunga tungkol sa kawadoon. Tungkol kay ang iyang mama, nagkasakit o diabetes. Sa kinahanglan na prioridad ang tambay ng mama. Mao kini ang rason nga nagtrabaho siya aron mabuha. Sakit akong mama, kailangan ako siya labangan. Para kung kagaduin na ko, sana ako Inspirasyon kayod niya ang iyang mama. Kung sa paningkamot kayod siya, bisan pamandi sa yon, kung magkuha o tumakatrabaho o mag-eskwela. panahon na lang, kailangan lang ko magtrabaho para sa akong family, then para po sa akong studies. Yun naman po yung dream ba, kumbaga. Dapat manikamot ko sa akong kagalingan para makuha ko akong goals. Alas 5 sa buntag, magsugod na ang adlaw ni Derek. Tungod kay mao kini ang oras na siya magmatanda. Magpuntalar para siyang duty sa computer laboratory. Isip student assistant. Sa tibok adlaw sa Lunes ngadto Biyernes, kada adlaw, magsugod ang iyang trabaho sa alas 7 sa buntag. Sulod gawas siya sa iyang klase o duty sa computer lab hangtod hapon. Alas 3 ngadto alas 10 sa gabi. Kaya na, kaya na. Niya sa fast food chain. Sa Sabado o Domingo, katrabaho gyapon siya. Tibok buntag sa Sabado, anaa siya mag-duty sa computer lab. Sa alas 3 sa hapon, ngadto alas 9 sa gabi. Sa fast food chain nasab siya mag-duty. Sa Domingo, alas 3 ngadto alas 9 pod ang iyang duty. Magkahamos paminawon, ang paningon anak kakapoy ang iyang giadian. Hago gayud ang iyang lawas sa ulo. Kulang pa ang tulog. Tungod kay halos kada gabi. Alas 10 ngadto alas 11 na siya makabot silang balay ug magtuon pa siya. Habang pa tayo lang gihapon. Tungod kay sa ingon pa niya. Bisan unsa daw ang mahitabo. Basta maka-duty daw gayud siya. Tungod kay dili na siya gasalig sa iyang mga gasto. Ingon pa niya. Wala gayud siya maka-absent sa iyang trabaho sa usa ka fast food chain. Aminado siya nga lisod ang iyang kabuhaton. Apan para kaniya. Para sa ko couple siya pero gi-enjoy lang na ako. Si Derek ang gabadyo sa kwarta nga iyang makuha sa iyang pagtrabaho. Gasto niya sa eskwelahan, tambal sa iyang mama, kupan pang gasto mo sa ilang balay. Aminado siya nga lisod mag-budget, usahay, kinahanglan isakripisyo ang iyang uban ng gusto paliton, sama na lang sa pagnak. So hard nga kanyang idungan nimo ang mag-eskwela, then food chain, then SA, then usahay ng financial problem. Ang usahay dagan projects nga accomplish, then usahay dili na ka makas-snacks sa eskwelahan kay ikayo nimo ang requirements sa eskwelahan. Bisan pa man aduna siya yung mga kakuhaan sa iyang panggasto. Adunay panahon nga galisod gyapon siya. Ilabi na nga wala pa siya nakuha ang working scholar kani adto. Busa, nakita kayo siya ang mga pamaagi aron lang makakwarta. Kaya ako ginabuhat naamang ko ang ATM, then ako lang siya i-prenda sa mga office. Office na gadawat og mga then mo ako ibayad sa tuition, then
nagsugod na ang kalbaryo sa bayan. Swerte siya tungod kinakuha siya isip working scholar sa iyang eskwelahan niya tumiyaging buhi. Nakatabang kini, kung dili na niya kinahanglan ang magbayad ng tuition. Trabaho na lang niya kini. Saksi ang mga maestra sa iyang eskwelahan. Kung sa kakugay si Derek sa pagtrabaho o sa pag-eskwela. Ang dean sa college sa Bayaran. Mahagatrabaho si Derek at maitayon sa iyang performance isip usa ka student assistant sa iyang computer lab. As a student, he really performs well, especially in terms of managing his time. And one of the SA in the lab, he really worked very diligent. Ingon pa niya, alas 7 sa buntag. Anaa-nagayod siya sa eskwelahan para mag-duty. Bisan taman ga-overload pa siya sa iyang mga subjects o gatrabaho pa kini sa fast food chain. I approve the request of Derek to have the overload, considering the fact that as per observation, he could really attend to his assignment despite of his work in Jollibee and despite of the overload in the academics. Derek wanted to graduate this March, so since first semester, he made an arrangement regarding his duty time. Supposedly, he is to work in the laboratory during the regular office hours to comply with the 4 hours. But since he had additional subjects, so what happened, he asked for permission that instead of allowing him to work within the regular office hours, he had an advance of the work duty starting at 7 o'clock. Dugang pa siya usa ka maestra. Dili gayud siya gatalis iyang klase. Bisan taman gamay ra ang break niya gikan sa iyang trabaho. I admire him for his ability to juggle his working hours and his academic hours in our school. I was informed by his classmates that his work ends at 12 noon, and he always managed to be there in class at 1:30. Makatestimonya po ang iyang kauban na usa-usab ka student assistant kung sa iyang pamatasan o kinaiya. Hardworking, hindi na ako nakita kay Derek. Nakita gini mo saya kay buntag pa lang. Grabe sa rin na siya uwi sa mag-worry siya kung di siya makalindi sa schedule sa kanan sa faculty. Kaya malindi mo na siya din. Maski pag nasiwato sa lab naman, hindi faculty. Kaya kung hindi ako siya mag-fan, hindi siya naka-assign. Ma'am, sige po.